So ito na. Mga kababayan, una nating pag-uusapan ngayon. Alam niyo ba kung bakit itong si Leandro Libeste, mga kababayan, ay tudo tahol? Kung merong Kiko Barsagang nagmimiyaw-miyaw, meron ding Leandro Libesteng tumatahol-tahol. Alam niyo ba ang rason, mga kababayan, kung bakit ganyan na lang si Leandro Libeste na parang halos hindi sumuporta sa administrasyong Marcos at kung saan ay kanya pa itong kinakalaban? Bakit po ba, mga kababayan? Ano po bang rason? Ano po bang ginawa ni PBBM kay Leandro Libeste? Kung bakit ganun na lang siya, na anti-Marcos siya at pro-Duterte siya? Kasi ganito po yan, mga kababayan. Let me explain. Ito po yan. Mga kababayan, according sa balita, no, at according sa mga kapwa ko vloggers na nagre-research, kaya pala ganyan si Leandro Libeste na kung saan tumatahol ng tumatahol. Hindi naman niya trabaho ang maglabas sa DPWH leak, di umano, or listahan ni Cabral. Na which is nga, mga kababayan, ay pumasok daw ito sa opisina ni Cabral at pilit daw niyang hinablot itong files at pinurse daw, no, ang computer ni Cabral na saksakan ng USB at kunin ang mga dokumento para siya ang magmukhang panalo. So ngayon, mga kababayan, kung naalala ninyo, bago pumanaw si Cabral, may sugat po ang daliri kasi po nahiwa sa folder. Nag-agawan daw po itong si Leandro Libeste at si Undersecretary Cabral ng files. Ngunit, mga kababayan, hindi po nakuha lahat ni Leandro Libeste ang files, kaya niya po'y inisa-isa ito para magmukha siyang magaling at magmukha siyang panalo. Pilit niya po itong ginawa. So, according nga kay Secretary Vince Dizon, pumasok daw ito sa opisina ni Cabral at nang agaw ng files, ng DPWH files na hawak ni Cabral, kaya nasugat ang daliri ni Cabral. So, ngayon, mga kababayan, eto pa. Bukod dito, mga kababayan, kung bakit nagkaganito si Leandro Libeste, kasi ito po ang katunayan dyan, mga kababayan. Yung negosyo niyang Solar Philippines, nag-alabilyar pala ito na Prime Waters. Bakit? Mga kababayan, nanganganib po ang negosyo ni Leandro Libeste na Solar Philippines na tatanggalin ng gobyerno dahil, ano po bang kadahilanan? Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, nung panahong presidente po si Digong, may kontrata po si Digong at si Leandro Libeste sa kanyang negosyong Solar Philippines. Tinatawag po itong Solar Philippines. Ngunit, mga kababayan, nung natapos ang termino ni Duterte, ang Solar Philippines ay hindi po halos, no, nakakapag-assist sa kanilang negosyo. Minsan daw po hindi nakakapag-deliver ng ganito, minsan kulang ang materyales, at minsan po palpak ang serbisyo. Kaya nga po, mga kababayan, ay ito po ay nagtatahol-tahol ngayon kasi nanganganib po ang kanyang negosyong Solar Philippines na tatanggalin ang kontrata sa gobyerno. So, mga kababayan, kapag tinanggal po ng gobyerno ang kanyang kontrata sa Solar Philippines na negosyo ni Leandro Libeste, goodbye po ang bilyones niya. Kaya po, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, si Leandro Libeste po ang pinakamayaman na kongresistang bata ngayon sa kasalukuyang 2024 and 2025 sa taong ito. Dahil po sa kanyang negosyong Solar Philippines. Ngunit bagamat sapagkat subalit di umano, mga kababayan, ay tatanggalin daw po ito ng gobyerno dahil sa palpak nitong serbisyo na nag-ala Prime Waters. Nako po, mga kababayan. So ito po, no, sa mga nagtatanong, bakit Ken? Meron ka bang resibo? Aba, pakinggan nyo po itong si, magandang vlogger. Failure ka to carry. Nananawagan ako kay Bongbong Marcos, huwag kang magpapa-blackmail kay Libeste. Alam niyo ba guys, pinagmamalaki bilyonaryo siya dahil nakatanggap siya at na-close niya ang deal nung presidente, si Tatay Diggs, pero hindi niya pala magampanan ang responsibilidad niya. Last year pa pala, sinabi na ng DOE na satanggalin yung kalahati ng mga kontrata mo. Failure ka to carry out its energy commitments. Anong drama mo? Para ipitin mo si Bongbong Marcos?
Kasi napaka-obvious ng galawan mo, galawang saving yourself. Saving yourself, kunwari hero of the day ka, nepo baby ka lang naman na nagpapapansin kasi gusto mong palitan ang pagkasenador ng ina mo. Ayan. Nananawagan ako kay Bongbong Marcos, huwag kang magpapablackmail kay Leviste. Alam niyo ba guys, pinagmamalaki bilyonaryo siya dahil nakatanggap siya at na-close niya ang deal nung president. Ayan ha, mga kababayan. Yun po ang katotohanan na na-close po ni Leandro Libeste, mga kababayan, ang deal sa Solar Philippines together with President Rodrigo Roa Duterte and his term. Tapos mga kababayan, nung natapos ang termino ni Duterte, ngayon po nagkaaberya po itong Solar Philippines na hindi po pag-aksyon agad sa mga materyales na nasira at mabagal daw ang serbisyo. Kaya sabi po ng DOE or Department of Energy, may possibility na terminate or mati-terminate itong Solar Philippines. Kaya po mga kababayan, yan po ang isa sa rason ngayon na kung bakit itong si Leandro Libeste ay nagngangaw-ngaw at umiiyak-iyak. Para saan? Para ba ipagpatuloy ni PBBM? Hindi mo mabudol si Marcos. Si Marcos, alam niya ang mga nakapaligid sa kanya. Alam ni PBBM. Bata pa man si ading ko, sabi ni Aimee. Bata pa kami ni ading ko. Alam na namin ang kalakarang namuhay kaming dalawa sa ibang bansa. Ako ang tumatayong nanay at tatay niya habang wala ang aking mga magulang. Kaya po mga kababayan, tumahol ng tumahol ang isang Nepo Batuta. Kasi nga po mga kababayan, dahil po sa kanyang negosyong nanganganib na mati-terminate ang kalahati nito. So, yun po ang katotohanan, mga kababayan. Sir Kent, bininta na ata ng 34 billion yung solar ni Libeste. So, yun po, mga kababayan, ang katanungan ngayon. Kaya nga po ba, nagtatahol-tahol siya? Kaya nga po ba, mga kababayan, ay nagngangaw-ngaw ito dahil pala mga kababayan ay nanganganib na ma-terminate ang kanyang negosyong Solar Philippines. Ayan. So mga kababayan, paano ba tayo nakakasigurong totoo nga na meron siyang Solar Philippines at nagkaroon ito ng deal ni dating President Rodrigo Roa Duterte? Ito po mga kababayan, i-search po natin. Siyempre, hindi naman tayo katulad kay sa mga DDS dyan na walang alam. Solar Philippines to Duterte. Ito na, mga kababayan. Our founder, President, and our Chief Executive Officer, Mr. Leandro Legarda Leviste. Mr. President, Secretary Cusi, Director General Plaza, Administrator Masungsong, President Benavides, guests from government, private sector, civil society, Okay pa si mga Dino. kababayan, mga kaiksoon, maayong hapon kaninyong tanan. Nagtuon ko og gamay nga binisaya, kadtong nakauban ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ayan. Ipinagbilin ako ng aking ina na mag-OJT kay Mayor Duterte. Nung nakita kami, niyaya naman ako ni Mayor Duterte na sumakay sa kanyang taxi. Magpatrol daw kami ng Davao at manghuli ng kriminal. Sa buong Pilipinas, wala akong nakilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Kaya naman pala, DDS nga naman. Alam mo, Bimbiminim, wag mo kong diktahan kasi live ko ito. Kung gusto mo na mag-focus ako dyan sa nilabas-labas ni Libesting mga Cabral files, mag-live ka. Wag mo akong diktahan na sabihan mo kung focus Kent, not on personalities, but on the issue. Naku naman, Bimbiminim, wag mo ko diktahan. Mag-live ka kung gusto mo. Live ko to eh. Diba? Paano mo nasasabihin ko dito yun na yun? So yun po mga kababayan, katunayan po na Sinumbok na rin si ang pangangailangan sa yun po mga kababayan.
Ayan po. of Solar Philippines, Leandro Legarda Leviste. Mr. President, Secretary Cusi, Director General Plaza, So yan po mga kababayan, nung time na tinanggap ni Digong ang kanyang negosyo, no, na makipag-cooperate ang Department of Energy sa Solar Philippines at dito sa government ng ating bansa. Mga kababayan, wala pong problema dapat itong Solar Philippines kung umaksyon agad sa mga problema, no? May mga kakulangan sa materyales, 'di ba? May mga kapalpakan, sana resolbahan. Alam nyo naman mga kababayan, na ang ating presidente ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos, kapag may kunting sigalot, may kunting pagkasira at may pagkakunting mali, ay nasisilip agad ng mga DDS, na which is hindi naman po sana trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos kung mayroon mang mga pagkapalya or palpak sa Department of Energy, kasi may mga tinalaga po dyan. So, hindi po trabaho ng presidente mga kababayan kung meron mang problema, no? Kasi katulad sa DOTR, DOA, Department of Public Works and Highway, Customs, Immigration, may mga tinalaga po dyan. Ngunit mga kababayan, kung meron mang mga may mali sa ahensya na yan, 'di ba? Kay PBBM agad nila binabato. Kaya ano bang gagawin ni PBBM kung may palpak? Marami naman pong may mga kumpanya ng solar dyan na kaya ding mag-provide katulad kay Leviste. So, kung may palpak man, 1, 2, 3, 4, tanggalin mo na, palitan mo, di ba? Katulad sa politician, meron namang mas deserving dyan na magiging vice president. Bakit ay magtitiis sa isang vice president na walang kwenta? Di ba? Ganun din po, mga kababayan, itong Solar Philippines ni Leviste. Kung palpak man sa pangangasiwa at kung palpak man sa pag-asikaso sa mga nasisirang materyales. So bakit pa tayo, di ba? Bakit pa tayo magtiis sa mga ganyang lack, di ba? Or weak na service kung pwede naman tayong kumuha ng panibagong kontraktor? Pwede naman tayong kumuha ng ibang kumpanya na mas kayang mag-provide at maayos at malinis at hindi matagal ang serbisyo. Ganun yan mga kababayan, 'di ba? Parang si Sara lang. Bakit ay magtiis sa isang vice president sa 6 na taon, 'di ba? Na wala namang kwenta. So ang madaling gawin is impeach. 'Di ba? Ganun lang 'yun, mga kababayan. So alam po natin, kaya nga po pala nagngangaw-ngaw ito, kaya po pala ito'y tumatahol ng tumatahol kasi nga mga kababayan, matatanggal na po kasi ang kanyang koneksyon sa government, itong Solar Philippines. Ayan, may ads po tayo mga kababayan, huwag po kayo mag-skip. So yun po yun, mga kababayan.